Amen. Tingnan mo po yung katabi mo, kaliwat kanan. Pakisabi mo nga, mabuti si Lord. Amen. Grabe, ilan po rito masaya sa ginagawa ng Panginoon sa buhay niya? Amen po ba? Alright. Thank you, Jesus. Halfway na po tayo ng taon. Ang bilis ng panahon, tama? Parang kaka-December lang. Ngayon, June na naman. Tapos, ang bilis ng panahon. Tama? Okay. Ang bilis-bilis ng panahon. Parang kailan lang may pera ka, ngayon wala na. Di ba? Ang bilis. Okay. Di ba? Parang kailan lang andyan siya, ngayon wala na din siya. Okay. Pero, di ba? Mabilis talaga kasi akala mo meron talaga. Pero wala naman din. Okay. Guni-guni mo lang yun. Alright? Sige. Thank you, Lord. Grabe, palapakan ulit natin ang Panginoon. Napakabuti niya. Amen. Sige po, let's pray, Lord. Marami pong salamat for a blessed morning. Once again, we are honored to be here, fellowshipping with your presence and with our co-believers. And naniniwala kami, Panginoon, something great is in store for us. This very morning, the heavens are open. At malaya ka, Panginoon, magbuhos ng mga bagay na alam mo kinakailangan ng mga anak mo. Let there be joy, let there be peace, let there be comfort, let there be restoration, let there be salvation, oh God, let there be healing, let there be miracles. Whatever it is that your people needs, that you want them to give today, naniniwala kami, hindi mo yan pagdadamot. You will never withhold anything that you want your people to have. Physical man or even virtual, lahat tatanggap ng pagpapala na nagmumula po sa iyo sa umaga ito. We love you, we honor you, we praise you in Jesus' name. Amen. Malakas ulit na palakpak para sa Panginoon. Diba? Amen. So we are continuously in our series of parables. Tama ba? Kasi nga, okay, tayo ay kinakausap ngayon ng Panginoon through parables. At diba, pinapaintindi sa atin na itong mga parable na ito sa Bible ay hindi sila mga malalalim na kwento. It's just so happen, diba, na hindi lang natin sila naiintindihan agad-agad. But thank God because binibigay sa atin ni Lord yung wisdom behind these stories. Again, parables are earthly stories with heavenly meanings. Tama, gumagamit ang Panginoon, di ba, ng mga kwento na panglupa para ihalin tulad ito sa kaharian o paghahari ng Diyos. Di ba? Sino-sino mga nakakaalala ng mga parables na napag-usapan natin? Tama ba? Sa inyong mga notes? Alright, di ba? We have talked about the parable of last time, di ba, parable of the rich man and si Lazarus. Tama? Okay. Di ba? Ano pa? The parable of the lost sheep. Okay? Di ba? The parable of the lost? Ano na? Okay, the parable of the lost notes. Okay, nawala yung notes nyo eh. Nakaka? Okay? So, yun. Okay, pahanap nyo ulit. Mga kamamaya, makita. Pahanap niya yan. Tama? Sino? Ano ba ulit? Parable of? Ha? Yan, parable of the 10 virgins. Alright? So, today we will be talking about another parable and hanggang buong month of June pa po ito. Okay? Sige po, this very morning we'll be talking about the parable of the rich fool. Yan. Okay? Totoo pong may ganyan sa Bible. Alright? Parable ito, di ba, tungkol sa isang mayamang mangmang. Okay? Di ba? Pwede pala yun, tama ba? Nakalimutan ko kung anong tawag sa ganitong figure of speech. Okay? Pero meron yan. Alright? Di ba? Nagsasabi siya ng isang magandang bagay, pero meron siyang counterpart na hindi maganda. Okay? Di ba? Ano nga yun? Oxymoron. Alright? So, yan siya. Isang mayaman, okay, pero mangmang. Di ba? Parang, like for example ng oxymoron is, di ba, mukha, ang gwapo mo, ang ganda mo. Alright? Pero, maasim ka. Ayun. Okay. Di ba? So, huwag nga rin sabihin, ano na lang, medyo pababagan na ng konti. Alright? Hindi, kasi pinagpawisan lang, nag-worship kay Lord. Ayan. Okay? Pero pwede rin mag-Rexona. Okay? Di ba? So, yung mga ganon. Alright? So, parable of rich fool. Alright? So, makakit tayo ng isang tao sa Bible na mayaman siya, pero ang problema niya, okay, is sa harapan ni Lord, siya pala ay mangmang. Hindi ko sinasabi na lahat ng mayaman po ay mangmang. At hindi rin masama na maging mayaman po tayo. Tama ba? Okay, tinan mo nga yung katabi mo. Hindi mo alam, malapit niyan maging mayaman. Di ba? Sana lang ang kulang niyan.
Pera na lang ang kulang niya, mayaman na yan. Tama ba? Okay? Yung ugali, yung pananamit, yung pananalita, mayaman na siya eh. Okay? Pera na lang talaga ang kulang niya. Pakisabi mo sa kanya, pera na lang talaga. Ayan. Amen. So we'll be going through Luke chapter 12 verses 13 to 21. Sabi po dito, someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." So sabi nung isang tao kay Jesus, "Guro, sabihin mo naman yung kapatid ko, yung utol ko, nahatian naman niya ako doon sa mana niya." Okay? Tama? Baka meron mga magkapatid dito, tol, baka naman. Alright, 14. Jesus replied, "Man who appointed me a judge or arbiter between you." Teka lang, bakit mo ako sinasali dyan? Sino nagbigay ng karapatan sa'yo na gawin akong tagapamagitan ninyong dalawang magkapatid? Alright, somehow, parang sinasabi ni Lord, wala akong kinalaman dyan. Pero makikita natin mamaya. Okay, 15. Then he said to them, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed." Grabe, I like it. Okay? Mag-ingat daw tayo at bantayan natin ang sarili natin sa lahat ng klase ng kasakiman. So marami palang klase ng kasakiman. Okay? Diba? There are many kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. Kasi ang buhay daw ay hindi naman nasusukat sa mga bagay o sa dami ng bagay na meron ka. At verse 16, kaya nga, He told them this parable. So itong parable na to ay sagot ni Lord, diba, sa isang kapatid na sinasabihan niya si Jesus na, "Lord, pambira, habihan mo naman yung kapatid ko, nahatian niya ako sa mana ko." At sumagot ang Panginoon, mag-ingat tayo sa lahat ng klase ng kasakiman. So here, Jesus is dealing about an important character, a wrong character, which is greed. At itong parable na to ay sagot ni Lord sa kasakiman ng tao. So yung parable, meron daw lupain ng isang mayamang tao na namunga ng sagana. Alright? There is a certain man, rich man, yielded an abundant harvest. So after daw niyang makakuha ng napakatinding harvest, okay, mula dun sa masagana niyang ani na most probably, ngayon lang, kumbaga parang na-hit niya yung pinakamatinding harvest niya. Hindi niya pa naranasan buong buhay niya. Sobrang tindi ng harvest na wala siyang paglagyan. Kaya 17 sabi niya, "He thought to myself, what shall I do? I have no place to store my crops." Ako ang gagawin ko, wala akong paglalagyan ng mga inani ko, sobra-sobra. Tama? Then he said, alam ko na, ito gagawin ko, this is what I'll do, I will tear down my barns, wawasakin ko, gigibain ko yung kamalig ko, at magpapatayo ako ng mas malaki. Diba? Logical naman yun, practical naman yun, maliit yung kamalig, di kasya, di gibain mo, magpalagay ka ng mas malaki, para mailagay mo lahat, and there I will store my surplus grain. Okay, 19, and I'll say to myself, ay grabe, ang dami kong possessions, ang yaman ko. Tama? Dami kong pagkain, nag-uumapaw ako sa lahat ng bagay. Tama? Ilan sa'yo gusto nyo magkaroon ng gano'n? Di ba yung hindi mo pinoproblema, parang dumating ka na sa point ng buhay mo na parang may bibilin ka, hindi mo na tinitingnan kung magkano presyo. Basta kahit na ano yan, basta gusto mo, kunin mo. Okay, huwag mo na tingnan kung magkano. Gumampot ka na lang ng kung anong gusto mo. Wow. Sana all. Tama? Kaya ilan sa inyo gusto nyo ng gano'n? Tama ba? Yung hindi mo na iniisip kung magkano yan. Basta kumuha ka lang lahat, mag-grocery ka, kahit pa ba, lahat ng cash at lahat ng kaya mong iuwi mo. Diba? Grabe yun. So, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. Wow, sarap buhay. Wala na raw siyang gagawin. Diba, magpapa-easy-easy na lang daw siya, kakain, iinom, at magpapakasaya. Tama? What a dream life. Ilan dito sa inyo dream life niyan? Diba, yung uupo ka lang, pakuya-kuya-kuy, Netflix. Diba, Disney Plus, Disney Minus, Disney Times. Wala na kayo kung anong Disney gusto nyo. Okay? Ang saya ng buhay. Wala kang iisipin kung may kakainin. Diba, of course, lahat ng pagkain nandun. Anything that you want. Ang saya ng buhay, walang problema, walang pangangailangan, walang utang, walang Bombay. Tama ba? Okay, pero sa Muntinlupa meron. Alright, pero hindi sila naniningil. Okay, nagdi-disciple sila.
Amen? Yan. Okay, sila lang ang Bombay na born again. Amen tayo. Alright? So yan. Pero you know what? Ano sabi ni Lord? Nakaka-shock. Verse 20. But God said to him. Naranasan mo na ba yung mga bagay, di ba, ganda-ganda ng plano mo sa buhay mo at all of a sudden God rebuked you? Nakalatag ka na, nakaplano na agenda mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaya lang, na-realize mo, teka lang, sabi ni Lord, nak, ganda ng plano mo, asan ako dyan? Ma'am? Oh, ganda, anak, ayos lang, ganda, oy, pupunta ka dyan, ganda niya na. Oy, bibili mo yan, ay, oo, ganda niya, oo, di ba? Oy, ganda-ganda ng plano mo, okay? Sali ako, sabi ni Lord. Naman, kaya ano, sabi ni Lord, teka lang, parang wala ako And sabi ni Lord sa kanya, verse 20, but God said to him, you fool. Kailan nagiging mangmang ang isang tao? Diba, kapag ginalingan niya sa buhay niya, ginandahan niya sa mga plano niya, ginalingan niya sa lahat ng bagay, pero hindi niya sinali ang Diyos. Kahit gaano kakagaling at kahit gaano mo ginalingan sa anumang bagay, pero hindi mo sinali si Lord. Sorry. Tama ba? You are fool. Tama? You fool. Sabi ni Lord, this very night, your life will be demanded from you. Ganda ng plano mo, magpapakasaya, kakain lang, patulog-tulog, sarap buhay, panis with Netflix, ML, laro-laro. Tama ba? Chill-chill. Okay? TikTok-TikTok, sayaw-sayaw. Pala ka. Okay? Pero sabi ni Lord, okay, ganda ng plano mo. Paano kaya kukunin na kita ngayong gabing ito? So ngayon, anong mangyayari sa'yo bukas? Tama? Then who will get what you have prepared for yourself? Tama? Okay? Diba? Ilan dito nakaplano ka na 10 years from now, this is what will happen to you? Tama ba? Cruise, diba? Asian cruise. Ano ba bang cruise? Cheryl Cruise. Okay? Yun lang kilala ko. Sorry, matatanda na. Kilala ko. Okay, puro matatanda kasi kasama ko Okay? Amen. Diba? Alright? So yan then sabi ni Lord then, diba, who will get, alam mo, ang hirap nung pinagpaguran mo ang isang bagay tapos at the end of it, di mo naman pala mararanasan, di mo naman pala makukuha. I like it, verse 21, last verse. This is how it will be. Ganito daw ang mangyayari sa isang tao na nag-ipon lang ng kayamanan para sa sarili niya, stores up things for themselves. Ito sinasabi, at hindi rin sinasabi ng Bible na masama mag-ipon. Tama ba? Di masama yun. Okay? Pero problema niya, nag-ipon lang daw siya para sa sarili niya. Nagpayaman lang siya para sa sarili niya. But is not rich toward God. Pero hindi siya nagpayaman. Diba? Sa Diyos. Amen? Diba? So, ganda ng kwento. Ganda ba? Parang malungkot na kayo. Okay, parang nalungkot kayo. Okay. Tama? So in this parable, Jesus is dealing with a particular wrong character which is greed. Diba? So lahat ng tao ay may kanya-kanyang kasakiman. Tama ba yun? Tingnan mo nga yung katabi mo. Tanungin mo nga yan, tingin mo, anong greed ka na? Okay? Kasi may mga tao, diba, na alam mo, grade 1 pa lang sila, grade 2. Okay? Meron kang katabi, hindi niya naiintindihan yung pinag-uusapan natin. Okay? Kinder pa lang kasi siya okay? Wala pa siya sa grade 1. Okay? Tama? So, every one of us has our own kind of greed. May kanya-kanya tayong kasakiman. Hindi naman lahat pera Okay? Ama, at dito, i-deal tayo ng Panginoon. Are you ready to be deal with God with the greediness that you have? Okay? So what is greed? Tingnan muna natin. Ano ba ibig sabihin ng greed? By definition po, greed is an insatiable. Okay? Diba? Ang hirap diba? Alam mo, pahirap yung mga salitang naiintindihan namin okay? Greed is an insatiable desire for material gain. Be it food, money. Meron palang taong kasakim sa pagkain. Diba? Yung gusto niya siya lang kakain. Wala, ayoko na lang mag-talk. Okay? Ano yan? Material gain, be it food, money, land, or possessions. Or pwede rin social value. Di ba? Parang gusto niya, siya lang yung mahalaga dun sa grupo.
Okay, gusto niya parang siya lang yung, basta siya lang yung leader, siya lang yung pinapakinggan. Okay? Tama? Or pwede rin namang, di ba, greed for status. Gusto niya, siya lagi yung nasa taas. Okay? Or pwede rin namang greed for power. Di ba? Na gusto mo, ikaw lang yung makapangyarihan. Ikaw lang yung ikaw lang yung nag-uutos. Alright? So lumalabas that greed is, insatiable longing for something. Pag sinabi natin insatiable, ito yung abilidad mo na, alam mo yun, na hindi makontento. Kumbaga parang kahit inom ka ng inom, hindi na papawi yung buhaw mo. Kain ka ng kain pero hindi ka nabubusog. Yun ang ibig sabihin ng insatiable. Yung walang, ang tawag sa Tagalog nito, walang kakontentohan. Yan. So yun ang ibig sabihin ng ng insatiable. Alright? So greed pala ay isang isang pag-uugali na hindi ka nasa-satisfy, the ability not to be satisfied. Diba? Sobra-sobra niyang longing for money na kahit ang dami-dami mo na, kulang pa rin sa tingin mo. Hindi, kulang pa nga to, konti pa nga lang to eh. Hello? Diba? Na parang kahit nasa iyo na lahat ng bagay, tapos nakakita ka ng iba, oy, pambira, dami ko tapos wala ko nun ay, gusto ko rin yun akin na lang yun. Naalala ko, merong isang parable sa Bible, di ba? Na, ang dami niyang ari-arian, tapos, okay, ano tayo yung pangalan? Yung kay Arauna, okay, nakalimutan ko. Tama? Okay, grabe yun. Okay, so that's how evil greed is. Okay? So, imagine mo ganito katindi. So I realized that we could be greedy for about anything else or about something or about anything. Basta masyado siyang walang kakontento ang pagnanasa ng bagay na meron ka na, sagana ka na, sobrang dami mo na, pero still gusto mo pa din. Tama? We want what we think we don't have, and we are unable to be satisfied by what we have. The key word is yung insatiable. PowerPoint please. When the desire cannot be satisfied, the sin of greed is the result. Kapag yung desire mo sa isang bagay ay hindi na satisfy, kahit pa nakuha mo na, kahit pa nabigay na sa'yo, doon, manganganak yan at lalabas ang napakadelikadong pag-uugali, which is greed. Tama? Okay? Kaya nga ang sabi ng Bible sa atin is, watch out. Tama? Be on your guard against all kinds of greed. Mag-ingat daw. Bantayan mo daw ang sarili mo sa lahat ng klase ng kasakiman o lahat ng uri o iba't ibang uri ng kasakiman. Bakit? Life does not consist in an abundance of possession. Ang ganda ng ginamit sa NLT. Beware, guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own. Ang buhay daw ay hindi nasusukat, di ba? Ayon sa mga bagay na pag-aari mo o meron ka. Anong pag-aari meron ka ngayon? Tama? You know what? The obsession for so much possession brings so much pain. Diba? Ulitin ko po. The obsession for so much possession brings so much pain. Diba? Minsan masyado tayong obsessed. We are too obsessed to possess something. Masyado tayong obsessed na makuha yung mga bagay. Tama ba? Na meron ang iba. Tama ba? Masyado tayong obsessed na makuha, mapossess ang mga bagay na nakikita natin na meron ang mundong ito. Kaya nga, di ba, ang daming tao ngayon, tama ba, ang punong-puno ng pighati yung buhay nila, punong-puno ng depression, punong-puno ng kalungkutan ng buhay nila. Hindi dahil actually wala silang bagay na meron. Meron sila, pero ang problema nila, hindi sila nakokontento doon sa bagay na meron sila. Tama? Okay? You know what? This world has been programmed
nakaprogram ang mundong ito para gawin tayong obsessed masyado sa mga bagay na meron ng mundo. Lalo ngayon, tama ba? Na para bang lahat na lang ng bagay kailangan ma-post mo sa social media kasi parang kahit pag nakuha mo yung isang bagay kasi hindi mo na-post, kumain tayo kasi hindi natin na-post, parang hindi kayo kumain. Tama? Parang hindi legit yung kinain nyo, parang hindi mo siya nalasahan, kailangan mo siya i-post sa Facebook, kailangan mo siya ma-Instagram. Parang, di ba parang, ano ba naman yan, bumiyahin ka ng pagkalayo-layo na, nag-abroad tayo, kaya punta tayo ng dagat, tapos hindi mo na-picture. Parang wala. Hindi sulit yung dagat pag hindi mo na-picturean. Tama ba yun? May kusama ba ako dito? Diba? We are now, o kaya diba ngayon naman, ang tingin mo naman, diba parang kahit ang ganda na nang nangyayari sa'yo, tama ba? Gumraduate ka ng pag-aaral, tama ba? Pero dahil gumraduate ka, tapos wala naman nagregalo sa'yo, parang lungkot-lungkot naman. Parang baliwala yung pinag-aralan mo. Parang gumraduate ka na walang kakwenta-kwenta kasi wala naman nagregalo sa'yo nung gumraduate ka. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Tama ba? So, we are being programmed by the world, diba, to be obsessed, diba, of possessing something. Okay? Ngayon, ang sukatan ay hindi yung bagay na meron ka, kundi yung bagay na wala ka pa. Na kahit ang ganda-ganda na at ang dami-dami ng bagay na meron ka, pero dahil nakakita ka ng wala ka, ay, walang kwenta buhay. Gusto pa ako dito? Hello? We are so obsessed to possess something. Okay? At hindi natin nalalaman. Because of that, tayo pala ay napopossess na. Tama? Okay, at tayo pala ay nahuhulog na sa patibong ng mundong ito, na habulin yung mga bagay na meron ang mundong ito. Tama? Kaya ang taas na ngayon ng ang taas na ngayon ng depression ng tao, ang taas na ngayon ng envy ng tao. Bakit? Kasi lahat nakikita natin sa Facebook, bakit sila meron nun, bakit kami wala? Tama ba yun? Okay? At hindi natin nalalaman, tayo pala ay nagiging greedy na sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, watch out! Mag-ingat daw tayo. Be on your guard. Bantayan mo daw ang sarili mo. Check mo, teka lang. Okay, nagiging greedy na ba ako? Mag-ingat ka against all kinds of greed. Kasi baka mamaya, akala mo hindi ka greedy. Bakit? Kasi hindi ka naman greedy sa pera. Pero ang dami palang mukha ng greediness. Hindi lang siya pera. Baka hindi ka greedy sa pera, pero greedy ka sa atensyon na gusto mo lagi na lang ikaw. Pag hindi ka kinakausap, nagtatampo ka. Tama ba? Hello? Tama ba? It's a form of greediness. Okay? Na gusto mo lahat na lang ng atensyon nasa iyo. Okay? Diba? O kaya pag hindi ka niregaluhan. Tama ba? Hello? O kaya pag hindi ka napili, pag hindi ka yung pinagkatiwalaan. Tama? Alright? O kaya, di ba masyado ka namang possessive dun sa kaibigan mo na gusto mo ikaw lang laging kasama niya. Okay? Ang dami. Okay? O kaya masyado kang greedy sa kapangyarihan na gusto mo ikaw lang ang lagi kasi ikaw lang ang magaling, ikaw lang ang marunong, ikaw lang ang may alam. Di ba? O kaya pwede rin masyado ka rin greedy sa success na gusto mo na lang araw-araw nagtatagumpay ka at kapag nag-fail ka, tama ba, nadi-discourage ka. Ang daming muka ng greediness. Kaya sabi ng Bible, mag-ingat daw tayo. Now, ang tanong, kailangan i-balance din natin. Ilagay natin sa platform, okay, ng maayos. Kasi baka mamaya, okay, masyado tayong mag-side lang dun sa one side eh. Tanong, is desiring to have an abundant life considered a greediness? Yung pagdidesire mo ba na magkaroon ng masaganang buhay? Yung pagdidesire ba natin na magkaroon ng yaman? Masama ba ang mag-asam na yumaman? Ilan dito gusto yumaman? Konti lang. Yung iba, Lord, ayaw nilang yumaman. Okay? Tama ba? Imagine mo, paano kung lahat din tayo mayaman? Tama, pati na may katabi mo, di ba? Eh, pag yumaman yan, ano kaya itsura niya na? Tama? Imagine mo, hindi pa yung mayaman, pero ang dami niya ng brace. Baka buong-buong mukha niya kung naka-brace na yan. Okay? Di ba? Kasi hindi pantay. Di ba kaya nagpa-brace ka, hindi pantay. So, hindi pantay yung mukha mo, kaya pa-brace mo na din. Okay? Tama? So, hindi tanong, kapag ba'y nag-aasam ka ng kasaganahan, greedy na ba yun? Is desiring to possess something that you don't have. Eh, wala akong kotse. Gusto kong magkaroon ng kotse, greedy na ba yun? Diba? Gusto kong pangarap ko magkaroon ng malaking bahay. Diba na yung bahay namin ay 10 yung kwarto. Bakit? Eh, gusto ko talaga tagu-taguan eh. Tagu-taguan kami.
Tama? Tanong, masama pa na mag-asam ng mga bagay na magaganda na wala ka? Of course, the answer is a big no. Hindi masama na nag-aasam kang yumaman, nag-aasam kang magkaroon ng negosyo, nag-aasam kang lumaki yung negosyo mo, nag-aasam ka ng promotion, nag-aasam ka na lumaki ang sahod mo. Diba? Hindi masama na mag-asam ng magagandang bagay na wala ka pa. Hindi kasakiman. Okay? Ang mag-asam na sumagana at kumanda yung buhay mo. Diba? Hindi naman pwede, diba, na parang ano ba yan, habang buhay na lang, naghihirap tayo. Hindi na, maganda rin sumagana tayong lahat. Amen ba? So, hindi kasakiman, iayos natin, hindi kasakiman ang magnasa at mag-asam na magkaroon ng magagandang bagay na wala ka pa. Alright? Actually, it's not about our longing to possess something that makes us greedy. Hindi naman yung longing mo na magkaroon ng magandang bagay ang dahilan ba't ka nagiging greedy. Okay? It's the intention behind our longings that makes us greedy. Yung intention mo sa likod ng rason bakit gusto mo magkaroon ng ganon. Hindi masama magkaroon ng kotse, pero anong intention mo? Bakit gusto mo magkaroon ng kotse? Para may pagyayabang ako sa mga tropa ko, di ba? Astig, tama ba? Paparada ako doon, di ba? Nakikita nila, grabe, ganda ng kotse ko, naka-spoiler, naka-max, di ba? Okay? So yun eh. Nakaba, hindi masama magkaroon ng bahay, pero di ba ano yung intention mo? Syempre, para may pakita ko doon sa mga kabatch ko na hindi ako nahuhuli, tama ba, na hindi naman ako napag-iwanan, maganda bahay ko, at para kapag nag-usap-usap kami, may kwento naman ako. Tama ba yun? Okay? So, hindi yung kagustuhan mo magkaroon ng isang magandang bagay ang mali. Yung intention mo, ba't gusto mong magkaroon nun? Hindi masama na mag-asam na yumaman ka. Ang tanong, bakit mo gustong yumaman? Para pag yumaman na ako, lahat ng maliit sa akin, babalikan ko silang lagi. Pamumukha ko sa kanila ngayon, sino mas malaki, sino mas mataas. Tama ba? Doon na nagiging masama. Ano ba intention mo? Bakit gusto mong gumanda buhay mo? Bakit gusto mong umasenso? Bakit mo umangat? Ba't ka nagnenegosyo? Ba't ka nagtatrabaho ng matindi? Ba't mo ginagalingan? Ba't ka nagsusumikap? Okay? Kailangan itama. Hindi masama, okay, yung desire. Pero dapat maganda at tama din yung intentions mo. Kasi kahit gaano kaganda yung desire mo, kung mali yung intention mo, mali pa rin ang kahihinatnan niya. Tama ba? Okay, pag binalikan natin yung kwento, di ba yung kwento ay galing sa isang lalaki na sabi niya, Lord, wala ka bang pakialam? Sabihan mo naman yung kapatid ko, na-sharean ako ng mana. Well, actually, pag binalikan niyo yung background, sa Eastern po, ang talagang pinakamalaking mana na nakukuha ay panganay. Kasi yun ang background nila, yun ang kultura nila. So, anong sinabi ng kapatid, hatian naman ako ng mana, hindi ibig sabihin na wala siyang mana. Ang sinasabi lang niya, hindi siya kontento dun sa mana niya at sinasabi niya, unfair, bakit kasi siya? Bakit si kuya kasi? Okay, pwede ba sabihan mo naman si kuya, nabigyan ako ng mana niya? Hindi, meron na siya. Tama ba? Kaya nakita ni Lord, di ba, na hindi ito tungkol sa fairness, tungkol ito doon sa greediness ng lalaki, dahil meron na siyang mana kaya lang hindi niya tanggap na yun lang ang meron siya. Tama ba? At sinasali niya, alam mo minsan tayo, totoo lang, minsan nakatago yung greediness natin. Bakit? Kasi sinasali natin si Lord, Lord, ano ba yan? Okay? Lord, alam mo naman di ba, may mga ganun pa tayo Diba, Lord, kung kukuha ko yan, totoo lang, Lord, alam mo yan, hahatian ko yan. Pero totoo lang, kung ikaw nalagay doon, hindi ka rin naman makikipaghati. Diba ba? Hindi, kung ako yan, bibigyan ko yan. Hello, alam mo, totoo lang, wala lang ako ngayon pero kapag, alam niyo po yan, alam din yan ng Diyos Kapag ako sumagana ako, hindi talaga kayo magdadalawang isip sa akin. Tama. Ngayon pa nga lang, hindi ka nga makapagbigay, lalo na kapag, diba? Hello? Tama. Kaya alam mo, totoo lang, yung greediness po kasi ay hindi siya issue ng mga taong saganang-sagana at maraming-marami. Tama ba? Yung greediness, yung kasakiman at kadamutan ay issue yan sa kahit na sinong tao. Tama ba? Whether maliit ka, malaki ka, whether madami ka, nag-uumapaw ka, o whether konti ka at walang-wala ka. So tanong, kailan ba natin masasabi na ang isang tao ay nagiging ganid o greedy? When can we say that a person is becoming greedy? Or when can we say that we are becoming greedy? Diba? So meron po tayo dyan, I think 4 or 5 points natin. Kailan ba natin masasabi? O tuwing kailan ba tayo nagiging greedy? Number 1, kapag tayo ay nagiging overly self-centered. Pag nakakaroon tayo ng overly self-centered behavior. Ang unang, tandaan nyo parati, ang unang hakbang papuntang greediness ay parati, okay, kapag ang camera ng buhay mo nakatingin lagi sa'yo.
Tama? So doon parati, ang unang hakbang mo papuntang greediness ay parati, okay, nakakonsentrate ka sa sarili mo. Kapag nakatingin ka talaga sa sarili mo, anong gusto ko? Anong gusto ko mangyari sa buhay ko? Saan ako papunta? Okay? So overly self-centered behavior. Greedy people always saying, me, 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 me. Ako to, akin yan, gusto ko to. Tama? Okay? So, importante na dapat talaga ang unang hakbang natin, lagi consider natin si Lord. Asan si Lord dyan? Sa plano ko, asan si Lord dyan? Tama? Every time na nawawala si Lord sa plano mo, sa agenda mo, sa listahan ng mga gagawin mo, gusto ko malaman mo, ang ending mo niyan, greediness na. Tama? Kasi kapag nakatingin ka lagi sa sarili mo, ang makikita mo lagi, sarili mo. Tama ba? Okay? Ito gusto ko eh. Yun nga, hindi nga ako binigyan yan. Ito nga, hindi nga ako tinulungan yan. Lagi na lang naka-concentrate sa'yo. Tama ba? Pero pag nakatingin ka kay Lord, makikita mo, ay Lord, anong gusto mo? Saan mo ako gustong dalhin? Ano ba pinagagawa mo sa akin? Tama? Okay? So malalaman mo na greedy ka na. Kailan? Kapag masyado ka nang nakatingin na naman sa sarili mo. Puro na naman ikaw. Tama? Okay? Naku, wala pa ako nun ah. Naku, hindi nila ako binigyan ng ganun ah. Naku, bakit kaya hindi nangyayari sa akin yun? Diba? Bakit kaya nila ako ginaganito? Lo, puro na lang sarili mo. Puro ka nakatingin sa'yo. Okay? Kulang mo, pain mo, problema mo, diba? Tapos contributions mo, ako na nga lang nagbibigay ng ganito, ako na nga lang gumagawa nito. Puro na lang ikaw. Eh di ikaw na. Tama? Okay? Number 2, paano mo masasabi na tayo ay nagiging greedy kapag tayo ay nagiging we become envious. Remember that envy and greed are like twins. Kambal yan eh. Si envy tsaka si greed. Okay? Pero huwag niyo ipangalan pag nagkaroon kayo ng anak, ha? Baka mamaya pangalanan niyo eh. Okay? Si envy tsaka si greed. Okay? So kambal po sila. Inom lang po, ha? Okay? So, anong kaibahan ng envy at greed? While greed is a strong desire for more and more possession. So, yung greed ay malakas at matinding kagustuhan na magkaroon pa ng marami nung meron ka na. Okay? Such as wealth, such as power, such as possessions. Di ba? Okay? Yung envy naman goes one step further. Yung envy ay mas matindi. Bakit? Kasi it includes a desire, strong desire to have other things, to have other possessions that you do not have. So yung greed ay sobrang desire, di ba, na magkaroon ng sobra-sobra ng mga bagay na meron ka na. At yung envy ay magkaroon din ng matinding desire na magkaroon ng mga bagay na wala ka pa, na meron ng iba. Diba? Ang dami-dami mong bagay na meron ka nito, tapos nakita mo, kumira, bakit siya meron nun? Ako, wala pa ako nun ha. Kailangan magkaroon din ako nun. Tama? Na-neglect mo na, na-negate mo na yung bagay na meron ka, bakit? Nakatingin ka dun sa bagay na wala ka. Okay? Hindi ka nagiging greedy, remember, linawin ko ulit, hindi ka nagiging greedy every time nag-aasam ka ng magagandang bagay na meron ng iba na wala ka. Okay? Nagiging greedy ka if sa sobrang kagustuhan mong magkaroon ng bagay na meron ng iba na wala ka ay, una, nagtatampo ka kay Lord at kine-question mo si Lord. Lord, bakit siya meron nun? Bakit ako wala? Tama? Okay? So makikita mo kapag, di ba, nagiging greedy ka na kailan o kaya, kumakatok na yung greediness sa puso mo kapag nakakita ka ng bagay na wala ka tapos ang impact nun sa'yo is nagtatampo ka kay Lord. Lord, ba't naman siya meron? Ba't naman ako wala? Hello? May kausap ba ako dito? Parang wala na. Okay? Diba? Tapos, kina-question mo si Lord. Diba? Bakit naman Lord? Unfair naman yan. Nag-serve naman ako ah. Diba? Mga linyahan natin. Lord, nagbibigay naman ako ah. Lord, sumusunod naman ako ah. Bakit siya meron nun? Bakit ako wala? Tama? Okay? Pangalawa, diba? Nagiging greedy tayo kapag nagiging desperate ka na to the point na kahit mali, willing ka nang gawin, magkaroon ka lang ng bagay na wala ka pa. Lord, ginagawa ko nga yung bagay na gusto ko, tapos wala naman ako niya. Hindi, gagawin ko na lang yung mali para lang magkaroon ako ng...
Yun. Okay? And of course, dinidisregard mo at minamaliit mo yung mga bagay na meron ka na at binigay na ng Diyos sa'yo. Tama? Ngayon, hindi mo na napapasalamatan si Lord sa mga bagay na meron ka. Bakit? Kasi nakatingin ka na lang dun sa bagay na wala ka. Tama ba na? Kahit ang dami-dami ng binigay sa'yo ni Lord, hindi pa rin mabuti ang Diyos. Bakit? Nakakita ka kasi nung wala ka. Tama ba? Nakakita ka kasi, di ba, nung bagay na meron ng iba tapos ikaw wala pa. So ngayon, parang walang ginawa si Lord sa buhay mo. Tama ba yun? So that's how evil envy is. Now, how to defeat envy? Paano ngayon tatalunin ng envy? Diba? Of course, number one, be happy be happy about what other people have. Ilan dito gusto mong talunin yung envy? Then, you know what? Celebrate others' achievements. Celebrate others. Diba? Kung anong meron ng iba. Ay, grabe, meron ka dyan. Diba? Ang galing mo naman. Meron ako niyan. Meron ka niyan, tapos wala ako. Diba? Grabe, congratulations. Ang saya ko para sa'yo. Be genuine din. Saya ko para sa'yo. Tama ba? Para talunin mo yung inggit, maging masaya ka sa pagkakaroon ng, maging masaya ka na meron ang iba. Diba? Be happy with others. Okay? Ay, thank you Lord. Pinagpala ka ng Panginoon. Parehas tayong binilis ni Lord. Diba? Wala lang ako niyan, pero alam mo, masaya ako para sa'yo. Diba? Hindi naman parating dapat kung ano meron ng iba, meron ka din. Diba? Masyado tayong greedy na para bang lahat na lang ng pagpapala na binibigay ng Diyos sa iba, ay kailangan meron ka din. Diba? Gusto ko malaman mo, iba-iba ang pamamaraan ng Diyos ng pagbibless sa atin. Hindi ka binilis ng Diyos ng gaya ng iba na meron sila, pero binilis ka ng Diyos ng ibang bagay. So don't negate, don't neglect, don't disregard, and don't reject the blessing that God has given you just because nakakita ka ng blessing na meron ng iba. Be happy. Grabe, thank you Lord. Ang buti mo, pinagpala mo siya. May kasama ko sa life group, pambira. Binless ni Lord yung negosyo niya. Praise God. Tama, hindi yung pambira. Ikaw, nagsusumiksik ka doon sa dulo. Pero naman, yung kasama ko sa life group, pambira, gumaganda yung buhay. Ako naman ngayon, naiiwan pa ako dito, hirap-hirap ng buhay ko. Tama ba? No, it will open door for Satan to manipulate your mind, control your mind. Be happy. Congratulations. Thank you, Lord. Grabe ka, binless mo siya. Kung nagawa mo siya, i-bless next na ako. Tama ba? No, o kaya, Lord, thank you. Binibless mo ako, binibless mo rin siya, binibless mo kaming lahat. Okay? Diba? How to defeat envy. Pangalawa, pray and ask God patiently. Hindi masama mag-asam ng bagay na wala ka. Pero kung wala ka, huwag kang mag-question kay Lord. Instead, manalangin ka. Lord, gusto ko rin ng bagay na meron yun. Diba? Pag-pray mo, pray and ask God patiently. Tama ba? For the things that you want that you still don't have. Lord, totoo lang po, masaya po ako na pinagpapala mo yung buhay ko. Pero Lord, actually, masaya ako sa kapatid ko, masaya ako sa nakikita ko, sa mga tao sa paligid ko na pinagpapala mo sila. Pero okay lang ba Lord, gusto kong manalangin kasi gusto ko ipanalangin din yung bagay na meron siya. Tama ba? Instead na mag-question ka kay Lord, instead, di ba, na magalit ka at magtampo kay Lord, ba't hindi mo na lang ipag-pray yung bagay na meron siya? Bakit? Mabuti ang Diyos kung nagawang ibigay sa Kanya, malay mo ibigay sa'yo. Kung hindi ibigay sa'yo, meron mas magandang inahanda ang Diyos eh. Amen? Tama? Pero huwag kang malungkot, huwag kang ma-discourage, huwag mong isubsob yung pagmumukha mo just because wala ka pa nung bagay na meron ng iba. Anything that you want, ask God for it. Kung para sa'yo, ibibigay ni Lord. Kung hindi para sa'yo, may mas malaking naka-ready para sa'yo. Amen? Diba? Number 3, be grateful for what God has already given. Sorry po, hindi ko na nalagay sa PowerPoint. Diba? Maging grateful tayo. Be grateful for what God has already given you. Papatayin ng envy, papatayin ng gratefulness ang envy na kumakatok sa puso mo. Be grateful. Tama ba? Lord, thank you. Bless ako. Tama ba? Salamat, Lord. Tama ba? Kasi pinagpapala mo ako. Be grateful for what you have right now. Amen? And number 4, always look at yourself as blessed. Always look at yourself as blessed. Kapag araw-araw ang tingin mo sa buhay mo blessed, di ka maingit sa meron ng iba. Tama ba? Uy, grabe yung galing mo, meron siya noon. Di ba? Pero still, kahit wala ako noon, meron pa rin ako nito, blessed pa din ako. Tama ba? Okay, may problema ako ngayon,
Pero kahit din ang problema ko ngayon, still, di ba? Andito pa rin ako, nakatayo sa grasya ng Panginoon, sinasamahan niya, maraming bagay man na nawala sa buhay ko ngayon, pero still, meron pa rin ako ni Lord. Blessed pa din ako. Always look at yourself as blessed. Amen? Tama? Okay. Number 3, paano mo malalaman ang sarili mo na na greedy ka na? Okay? You are lacking empathy. Okay? You lack empathy. Alright, caring, being concerned about feeling of others is not their concern. Kapag nawawalan ka na ng pakialam, nawawalan ka na ng empathy sa feelings, sa buhay, wala kang pakialam kahit mangyari sa kanila, kahit magkagulo-gulo buhay nila, kahit magkasira-sira sila, basta makuha ko yung gusto ko, wala akong pakialam. Tama ba? Hello? Ang daming tao na napaka-greedy. Bakit? Nagiging greedy sila. Okay, because alam mo, dinidisregard nila kung ano ang magiging sitwasyon at kahinat na ng ibang tao. Basta ang concern lang nila, makuha nila yung gusto nila. Basta ako, okay na ako, nakuha ko na yung gusto ko, bahala kayo sa buhay niya kahit magkagulo-gulo kayo dyan. Tama ba? Eh, kukunin niya, di ba, sa bahay, di ba, kukuha siya ng gamit, tapos pag nakuha niya na yung gamit, ilalagay na lang niya kung saan-saan. Bahala kayo dyan, hanapin niyo kung saan ko nilagay yan. Basta ako, nagawa ko na yung alangan ko. It's a form of greediness. Tama ba? Hello? Gumamit ka ng isang bagay, tapos after mong gumamit, o kaya kumain ka, o sa anumang ginawa mo, tapos after mong makuha yung gusto mo, inayaan mo na lang nakakalat yung pinagkainan mo, o kaya, di ba, nasatisfy ka na, okay na, bahala ka na. It's a form of greediness. Tama ba? Hello? Every time you don't consider what others would feel, every time you don't consider kung anong kahinat na ng mga actions na gagawin mo, you are becoming greedy. Diba? Every time you don't take personal responsibility sa mga bagay, sa mga actions mo, you become greedy. Number 4, diba? Form of greediness, nagiging greedy tayo kapag hindi ka nasasatisfy. Never satisfied. Hindi ka nakokontento sa bagay na meron ka. Lagi na lang, it's a game of having more and more. Tama? And the more na lumalaki yung bagay na meron ka, dapat lumalaki yung share ko dyan. Uy, pambira, ako lahat ng isip dyan, dapat mas malaki part ko dyan. Tama? You think you always deserve more. Tama? Okay, you know no limits. Greedy people are not good about maintaining boundaries. They will compromise their moral values, their ethics, at kung ano-ano pa, just to achieve their goals. Kaya gagawa sila at papasok sila sa kahit na ano pang mga bagay para lang makuha yung gusto nila. And number 5, greedy people are good in manipulation. They are manipulative. Diba? Okay? Meron po ba dyan, number 5? Okay? Becoming manipulative. Every time, diba, na alam mo, minamanipula mo na yung mga tao sa mga tao sa paligid mo at sitwasyon mo para lang makuha yung gusto mo. That's greediness. Diba? Hello? Yung inaayos mo yung sitwasyon para lahat umayon dun sa gusto mo. That's greediness. Tama? You manipulate people. Alright? Now, diba? So, balikan natin. Ano bang sabi ng Bible, diba? How, diba? Yung parable ay tungkol sa greedy at nagbigay si Lord ng example ng isang mayaman, tama, na full. Okay? At alam natin that he became full because of his greediness. But what really makes this rich man in this parable a fool? Ano ba dahilan? Bakit itong mamang ito na mayaman ay, di ba, naging full sa harapan ng Diyos? Okay? Number 1, what makes him full? Because he thought that life is about having an abundance. Life is about having an abundance of everything. Okay? Ang akala niya, ang lahat ng buhay, ang buhay ay umiikot lang sa pagkakaroon ng mga bagay-bagay na meron siya o pwede niyang makuha. Tama? Sabi ng verse 17, he thought to himself, what shall I do? Uy, teka lang, grabe, dami kong harvest. Nag-umako yung harvest, ang dami kong kita, ang laki ng yaman ko, ang laki na pumapasok na income sa akin. So anong gagawin ko ngayon? What shall I do? I have no place to store my crop. Then he said, this is what I'll do. I'll tear down my barns, and build bigger ones, and there I will store my surplus grain.
Sabi ng Bible, He thought to Himself, meaning umikot lang ang buhay niya sa pansarili niyang pananaw at pansarili niyang kagustuhan. Diba? Lahat umiikot lang dun sa sarili niya, sa kung anong gusto niya, kung anong feeling niya. Okay, everything revolves around himself. Overly self-centered behavior. Tama? Again, ano sabi ng Bible? Life does not consist in an abundance of possession. Ang buhay ay hindi nasusukat sa mga bagay na meron ka. Don't get me wrong, hindi masamang meron ka niyan. Pero kung ang tingin mo, maganda ang buhay mo dahil meron ka niyan, I wanna tell you, mali-mali ka. Paano pag nawala yan sa'yo? So, ibig sabihin, wala na yung buhay mo. Tama ba? Okay? Diba? Kung ang tingin mo, maganda ang buhay mo ngayon dahil marami kang pera, paano pag nawala yung pera mo? Kung ang tingin mo, maganda yung buhay mo ngayon dahil meron ka ng mga bagay na meron ka ngayon, paano pag nawala yan? Paano pag kinuha sa iyan? So, ibig sabihin, babagsak ang buhay mo. Sinasabi ni Lord dito, di ba, kumbaga, dinidil ni Lord yung kapatid na sinasabi niya, hindi, ang pangit ng buhay ko, bakit? Kasi mas malaki mana ng kuya ko sa akin eh. Sabi ni Lord sa kanya, no, hindi bumaba ang pagkatao mo, hindi nabawasan ang pagkalalaki mo, hindi nasira ang buhay mo, just because hindi kayo parehas ng mana ng kuya mo. Naintindihan niyo po ako? Life does not consist in an abundance of possession. Hindi ka mas mababa, hindi ka parang mas mukhang kawawa just because yung kausap mo may kotse at ikaw wala. Di ba sa mundo natin ngayon, di ba ang value ng tao ay nakabase sa kung anong meron siya. Nakakaya kausapin niyo bakit hindi kami parehas ng level, hindi kami parehas ng label ng damit na sinusuot. Tama? Hindi kami parehas ng bahay na inuuwian. Hindi kami parehas ng kanin na sinasaing. Tama? Magkano ba sinasaing nyo ngayon? 56 lang sinasaing namin. Sila 120 per kilo. Tama? Totoo lang. At the end of the day, parehas lang bigas yan. Tama? Hello? Naintindihan niyo po ako? Hindi nasusukat, hindi ang possessions na meron ka o wala ka ang sukatan ng buhay. Mas maganda ang buhay nila kasi meron sila ng mga bagay na to. Kami, pangit ang buhay namin kasi wala kami ng mga bagay na meron sila. Gaganda ang buhay ko kapag medyo umangat na kami. Kapag gumanda na bahay namin. Hindi ko again, di ba? Hindi po masama na umangat. Pero sinasabi ko lang, hindi ka mag-aantay na umangat, hindi ka mag-aantay na yumaman, hindi ka mag-aantay na magkakotse, hindi ka mag-aantay ng promotion bago mo makita na maganda ang buhay mo at may value ka sa harapan ng Diyos. Amen? Take note na nung nilabas tayo ni Lord sa mundong ito, lahat tayo nilabas ni Lord pare-parehas na hubad. Wala namang special child dito na paglabas niya may kwintas na kagad siyang ginto eh. Tama ba? Hello? Hindi naman yung kutis ng tao ang basihan. Pambiro kasi pinanganak siyang makinis. Ako pinanganak ako kasi, di ba na, alam mo yun? Magaspang. Tama? Wala eh. Hindi nasusukat kung maganda o pangit. Hindi nasusukat kung maganda o pangit ang buhay mo based sa mga possessions na meron at wala ka. You can still have an abundant life even if you do not have an abundance of possessions. Diba? So malaman mo whether maganda ang bahay mo, may kotse kayo, magaganda at masarap ang kinakain o hindi. Still pwedeng abundant pa din ang buhay mo. Amen. Yung life abundantly ay hindi ayon sa kinakain. Hindi ayon sa inuuwian, hindi ayon sa sinusuot na damit. Diba? Ayon yan, diba, sa estado ng, doon sa klase ng buhay mo, sa klase ng pamilya. Kasi ang daming tao, ganda-ganda ng kinakain nila. Ang sarap-sarap ng kinakain nila, ganda-ganda ng inuuwian nila. Pero, di ba, ang pangit-pangit ng estado ng pamilya nila. Amen ba yun? Hindi ang possessions na nakuha mo o makukuha mo dito sa mundo ang magdidikta ng value o worth mo. Hindi bumababa o tumataas ang value ng buhay ng isang tao depende sa konti o dami ng possessions. Tanda mo mabuti, hindi ka Bitcoin. Di ba na pag marami nag-invest sa'yo, di ba mas mataas ang value mo at pag, di ba, pag konti ang nag-invest sa'yo, konti ang value mo, hindi ka o tao ka. At nung kinreate ka ni Lord, yung value mo as is, mahalaga ka na. Nung araw pa lang na pinanganak ka sa mundong ito, valuable ka na sa mata ng Diyos. Namatay si Jesus sa mayayaman at sa mahihirap. Namatay si Jesus sa krus, both para sa mga taong meron lahat ng bagay sa mundong ito at kahit
para din sa mga bagay na walang-wala. Ang tunay na timbangan at sukatan ng buhay ay hindi yaman at possessions. Ang tunay na timbangan at sukatan ng buhay ay kamay ng Diyos. Yun ang tunay na timbangan. Yung kamay ni Lord. Tama ba? Kasi yun ang totoong nakakasukat ng lahat ng bagay. Even if hawak mo sa kamay mo ang yaman at possessions ng mundo, pero hindi ka naman hawak ng Diyos sa kamay niya, still, your life is nothing. Amen. Kahit ang daming hawak ng kamay mo, pero yung buhay mo, hindi naman hawak ni Lord, wala yung hawak mo. It's not what you possess in your hands that makes your life valuable. Amen. Well, sa mundo, valuable ka pag meron ka lahat ng bagay, pag-uusapan ka. Tama ba? Okay. Sikat ka, pagkakaguluhan ka. Tama ba? Like for example, di ba, hindi ko po siya nirinig sa God, pinamaliit. Akala mo, di ba, sino ba si Diwata before? Pero ngayon, di ba, dahil may pera na siya, mukha siyang valuable, pinagkakaguluhan siya. Tama ba? Pero tanggalin mo lahat ng mga bagay na meron siya, valuable pa kaya siya? That's how it is according to the world. Pero gusto ko malaman mo, sa mata ni Lord, di mo kailangan magkaroon ng kahit na ano para maging mahalaga. Mahalaga ka na sa Kanya, regardless kung meron o wala ka. Amen? And that's the truth. Your worth is not measured by how much you have. Your worth is measured by how much of your life is hold by the hawak ng Diyos. Bali wala kahit ang dami mong hawak pero hindi ka naman hawak ng Diyos. Ang sukatan ng buhay ay kung gaano kalaking porsyento ng buhay mo ang nahahawakan ng Diyos. Tama ba? Amen. Hello? Dami mong hawak sa kamay mo. Ang tanong ko sa'yo, ikaw, sino may hawak sa'yo? Amen? Diba? Ang daming tao, dami na nila hawak-hawak. At yun ang dahilan, bakit sila naging mahirap. Bakit? So, sobrang dami ng hawak mo, hindi ka na makahawak kay Lord. Tama? Dami mo ng hawak eh. Ay, di ba? Sabi nung mayaman, ay, papakasaya na lang ako. Sabi ni Lord, na, saan ako? Tama ba? Dami mong hawak ah. Kung nga Lord eh, dami mong hawak eh. Pakitulungan naman ako. Tama? See? Di ba? Actually, ganun tayo. Di ba? Parang, di ba? Inihingi mo yung tulong ni Lord para hawakan yung mga bagay na meron ka. Hindi yung ikaw mismo yung hawakan niya. Tama ba? Mas concern natin na huwag mawala yung hawak mo kesa ikaw, tama ba, ang mawala kay Lord. Tama ba? Ang daming tao nagtatampo, bakit? Nawala yung mga bagay na hawak-hawak nila. Pero hindi nila pinagpapasalamat na hanggang ngayon, sa kabila na nangyari sa kanila, still, hawak pa rin sila ni Lord. Tama ba? I wanna tell you, kahit mawala lahat ng bagay na hawak mo, pag hawak ka ni Lord, kaya ibalik yan ni Lord sa'yo. Pero kahit hawak mo lahat ng bagay sa mundong ito, pero kung ikaw nawala ka sa kamay ni Lord, wala na yun. Andiyan pa ba kayo? Hindi mahalaga kung gaano karami ang meron ka. Ang tunay na mahalaga. Tama ba? At dapat natin pagtuunan ng pansin ay kung gaano kalaking porsyento ng buhay mo ang hawak na ni Lord ngayon. Tama ba? Hello, pwedeng sa umpisa ang hawak ni Lord sa buhay mo 10% pa lang. Pero dapat gradually, di ba? Habang sinusuko mo yung buhay mo kay Lord, pinapapasok mo siya, inaalaw mo siya. Di ba na ma-conquer yung every part. Pero kung ang tagal-tagal mo nang kilala si Lord, hanggang ngayon, kalahati pa rin ang buhay mo ang hawak niya, kalahati pa rin ang hawak ng demonyo at ng mundo. Tama ba? At nag-aagawan pa rin si Satanas at ang Panginoon ng posisyon, ng possession at pag-aari sa buhay mo. May problema ka. Di ba? Hello? Ang pinakamalaking greediness po ay greediness patungkol sa ownership ng buhay mo. Hello? Litin ko ang pinakamatinding greediness ay hindi greediness ng pera. Greediness ng kayamanan, posesyon. Pinakamatinding greediness ay greediness patungkol sa ownership ng buhay mo. Amen? At ang pinakamadamot na tao, okay, ay hindi yung ayaw magbigay ng pera. Tama ba? Ang pinakamadamot na tao ay yung ayaw magsuko at ipagamit ang buhay na kay Lord. Yan ang pinakamatinding kadamutan sa lahat. Amen? Hello? Diyan po ba kayo? Amen. Number 2, second to the last. What makes this rich fool in the eyes of God? He lived only to please and satisfy himself. Ang goal lang niya ay i-please ang sarili niya at i-satisfy ang longing niya. Tama? Hello? Is desiring a comfortable life wrong? Masama ba ang mag-asam na maging komportable ang buhay? No. Hindi masama.
Pero kung ang gusto mo lang sa buhay mo ay maging komportable ka lang lahat at gusto mo lang lahat ang umayon sa iyo, kapag nagkakaproblema ka, nagagalit ka kay Lord, kapag hindi nangyayari yung gusto mo, nagtatampo ka kay Lord, kapag hindi sumusunod sa plano mo, tama ba? Okay, yung buhay mo ay, alam mo yon, nagiging masama ang tingin mo kay Lord. That's wrong. Ano sabi ng Bible, verse 19 to 20? Sabi niya, I'll say to myself, you have plenty of grain. Ako, ganda-ganda na ng buhay mo, wala ka nang problemahin. Wala ka nang problema. Lahat ng bagay, na-secure mo na. Do you know na hindi ikaw ang pinakamatinding security ng buhay mo? Hindi yaman mo ang pinakamatinding security mo. Itong tao ko, akala niya secure na buhay niya. Just because masagana na siya, napalaki niya kamalig niya, wala na siyang problema. Ang plano niya, he will take life easy, he will eat, he will drink, and he will be married. He will marry. Papakasaya. Pero sabi ni Lord sa kanya, you fool. Bakit naging fool? Hindi dahil mayaman siya. Tama ba? Hindi dahil marami siyang bagay na meron siya. At kulang siya ng, no, sobra-sobra nga eh. Bakit siya fool? Kasi pinaka-importante, hindi niya sinali. It's God. Tama ba? Alam mo, ang hirap, sabi ni Lord sa kanya, this very night, your life will be demanded from you. You know what? Why foolish? Bakit foolishness ang hindi pag-include kay Lord? Bakit? Di ba? Bakit foolishness ang hindi pagsali kay Lord? Di ba? Bakit? Ang bira itong mamang ito. Kaya ang ganda ng plano niya. Pero alam mo, yung ganda ng plano niya, di naman niya natikman. Ang hirap nung, alam mo yun, ganda-ganda na ng plano mo. Tama ba? Pero hindi niya natikman. What makes this foolish man, this rich fool? Because he thinks na uiikot lang ang buhay niya sa sarili niya. Nakalimutan niya ang pinaka-importanting bagay na kaya siya blessed. It's because God wanted to use the blessing that He has overwhelmingly para tumulong sa iba. Makikita mo dito, totoo lang, wala man lang sa plano niya ang maging pagpapala sa ibang tao. Ang goal lang niya, akin lang lahat ng bagay na meron na to. I wanna tell you, the reason why God wanted to bless you, it's because God wanted to use you. At kung ikaw ay mananagana, at kung ikaw ay, alam mo yon, magkakaroon ng abundance, pero yung abundance mo ay nakulong lang sa'yo, gusto ko malaman mo, kasakiman niya. Pinagpala ka at pagpapalain ka ng Diyos para magamit ng Diyos sa iba. Never man lang pumasok sa isipan niya, grabe, saganang-sagana ako, sino kaya pwedeng bigyan ko? Sino kaya pwedeng pagpalain ko gamit ang pagpapala na binigay sa akin ng Diyos? Paano kaya ako makakatulong sa iba? Paano ko kaya may babalik kay Lord ang kasaganahan na binigay niya sa akin? Wala sa equation ng mayamang ito ang maging pagpapala sa Diyos, maging pagpapala sa kaharian ng Diyos, at maging pagpapala sa mga tao na nakapaligid sa Kanya. Amen? Always put in your mind that you are blessed to be a blessing. Amen? Tama? Kung pinagpala ka at hindi ka naging pagpapala sa iba, I wanna tell you, hindi ka naging tunay na blessed. Amen? Masasabi mo lang na blessed ka kapag yung blessing na nakuha mo ay naging extension para maging kasagutan sa panalangin ng iba. Amen? Hello? When you pray about prosperity, when you pray about abundance, hindi lang yung prayer mo ang sinasagot ng Diyos, tandaan mo yan. When you pray about abundance and prosperity, kasunod nun, kakalakip nun, sinasagot din ng Diyos ang panalangin ng iba through you. Pagpapalain ka ng Diyos dahil kasagutan sa panalangin mo, pero yung pagpapala na binigay ng Diyos sa'yo ay sagot din sa panalangin ng iba. Bakit? Kasi gusto ng Diyos, yung kamay mo ay maging extension niya para abutin din ang kamay ng iba. Amen? Ang problema nito, di ba, ang yaman niya, pero hindi niya nagamit yung yaman niya para tumulong sa iba. Hindi niya nagamit yung yaman niya para magbigay ng glory kay Lord. Tama? Ang problema niya pa, okay, namatay na siyang hindi nakatulong sa iba. Namatay din siyang hindi natikman yung kayamanan niya. Tama? Hello? Ang hirap nun. Di ba, yung pinagdamot mo yung bagay na tingin mo gusto mo para sa ilang, pero hindi mo naman nakuha. Tama ba? Okay. Hindi mo na napakinabangan yung bagay na meron ka. Tama ba? Hindi rin nagamit ng Diyos. Last, number 3, tapos na po ako. What makes this rich man fool? It's because he never intended to become rich toward God. Wala siyang intensyon na maging mayaman at magpayaman kay Lord.
Di ba? Ang goal lang niya ay maghabol ng yaman sa mundo. Again, don't get me wrong, hindi masama maging mayaman. Pero kung ang goal mo lang ay maging mayaman dito lang sa lupa, pero hindi maging mayaman sa Diyos, mahirap. Hindi siya naging fool dahil mayaman siya. Kasi ang dami namang mayaman na wise. Tama ba? Ang dami namang mayaman, di ba, na kinumed ng Lord. Tama ba? So bakit itong rich na to naging fool? It's because nagpayaman lang siya para sa sarili niya. Pero hindi siya nagpayaman para sa Diyos. Hindi siya nagpayaman, okay, towards God and towards the kingdom of God. Tama ba yun? Amen? Ang sabi ng Bible, this is how will it be. It will be. Ganito daw ang kahihinatnan ng mga tao na nagpayaman lang para sa sarili nila, pero hindi nagpakayaman sa Diyos. Amen? Again, hindi masama magpakayaman. Pero sana ang goal mo, wag lang yumaman dito sa lupa. Sana maging mayaman ka rin sa harapan ng Diyos. Amen? Tama. Ang goal mo ay hindi lang mag-ipon ng possession na galing sa mundo ito. Ang goal mo mag-ipon din ng mga heavenly treasures. Amen? Tama. Tapos na po ako, dito po ako mag-end. How can we guard ourselves against all kinds of evil? Paano mo ngayon babantayan ang sarili mo para hindi maging sakim? Number 1, develop a habit of asking God about what He wanted you to do with what you have right now. Mag-develop ka ng habit na, Lord, meron akong bagay na meron ako ngayon eh. Anong gusto mong gawin ko dito? Lord, may negosyo ako. Anong gusto mong gawin ko sa negosyo ko? Lord, may trabaho ako ngayon. May posisyon ako. Ganda ng posisyon ko sa kumpanya nito. Anong gusto mong gawin ko? Paano ko gagamitin itong posisyon na to? Tama ba? May ministry ako ngayon, Lord. Pinagkatiwalaan mo ako ng yaman na ito. Anong gusto mong gawin ko? Tama ba? Regardless kung malaki o konti yung bagay na meron ka, i-develop mo na lahat ng bagay na meron ka. Habit mo yan, magtanong ka kay Lord, Lord, paano ko gagamitin itong bagay na meron ako ngayon? Amen? Ang problema ng rich mo, he thought to himself. Puro sarili niya, he thought to himself. Tama? Huwag sarili mo tanongin mo. Kapag sarili mo tinanong mo, sarili mo lang ang sasagot sa'yo. You ask God. Amen? Bakit? Kanya naman galing yung bagay na meron ka eh. Amen ba? Number 2, ano kailangan gawin? Shift your mind from being an owner into a steward. Tama ba? Kasi pag ang tingin mo, hindi, akin to eh, pag-aari ko yan eh. Titulo ko yan eh, nakapangalan sa akin yan eh. Hindi mo bibigay, bakit? Tingin mo sa'yo yan eh. Pero huwag mo kalimutan, steward ka lang. Though nakapangalan sa'yo sa titulo, nakapangalan sa'yo sa resibo, pero hindi yan sa'yo. Kay Lord yan. Pinahawak lang sa'yo. And anytime, pag nakita ni Lord na hindi ka faithful, kaya niyang bawiin sa iyo. Amen. We are stewards of everything, lahat. Pati nga anak natin eh. Anak mo hindi yan sa iyo. Kaya kung pinagdadamot mo yung anak mo at ayaw mo ipagamit kay Lord, madamot ka. Yung buhay mo, ayaw mo ipagamit kay Lord, madamot ka. Yung talent mo, ayaw mo ipagamit kay Lord, madamot ka. Always remember, we don't own anything in this world. It's all God's. Kay Lord lahat yan. Amen. Tama ba? Hello? Tapon po naglibing ako ng isang tatay po ng isang pastor natin taga Dasma. Yun ako katapang nililibing po yung si Tito Jimmy. Nag-serve po yan ng matindi kay Lord. Nagkahuling hininga. Ang ganda ng death niya because natulog lang siya. Kaya, yun. Diba? Wala siyang pain na naramdaman. Basta natulog lang siya, hindi na siya gumising. Pero ako na-realize ko habang nililibing, alam mo, kahit gano'ng pagpupursigin ng tao, at the end of his life, ang lote lang na meron ka, kahit pag-aari mo ang buong mundo, still ang lote lang na pag-aari mo, pag namatay ka, yun lang yung pinaglilibigan sa'yo. Pwede nga dami mong lote, dami mong titulo, dami mong bahay, kahit building, dami mong kondo, pero pag namatay ka, yun lang yun. Yun lang ang pag-aari, doon lang yun kayo katawan mo. Tama ba? Okay, also, si Tito Jimmy, mag-asawa sila 50 years na magkasama. Pero si Tito Jimmy, actually wala siyang sakit. Nung nagpa-general check-up siya, clear lahat. Ang problem lang niya, uric. Shout out sa mga mataas ang uric dyan, okay? Tama ba? Yun lang ang problem niya. Actually, clear lahat. Uric lang. Yung asawa niyang babae, ang napakadaming maintenance. Tama? Pero nauna siyang namatay. Bakit? Wala tayong magagawa eh. Anytime God wanted you to gusto kang kunin ni Lord, tama ba? Maganda lang kayo dito, Jimmy, bago siya kunin ni Lord, pinigay niya lahat kay Lord. Ang hirap, nung kagaya nitong rich. Tama ba? Nung namatay ka, ang dami mong pinagdadamot pa kay Lord.
Sana wag kang mamatay na ang dami mong pinagdadamot kay Lord. Diba? Amen? Shift that you are not an owner. God is the real owner of everything. We don't own anything in this world. Last number 3, tapos na po ako, be a generous giver. How can you defeat greediness? Be a generous giver. Amen. Tayong magtakot, magbigay. Hindi ka nawawalan every time na nagbibigay ka. Tama ba? Wala pang nagbigay kay Lord na naghirap. Amen? Hello? Anything that you give to God, anything that you give under the name of God, tama ba? Ba't mo ginagawa ito? Kasi binibigay mo ito, bakit? Sabi ni Lord eh. Ba't ka nagsaserve? Sabi ni Lord. Ba't mo binibigay buhay mo? Sabi ni Lord. Be a generous giver of everything that you have. Hindi mo kailangan maging mayaman para maging mapagbigay. Kasi hindi ka naman dedemanda ni Lord at hindi ka naman hihingian ni Lord ng bagay na wala ka. God will never ask you of 1 million. Wala ka naman 1 million. God will never demand you 10,000 kung wala ka naman 10,000. Ang dinidemand sa'yo ngayon ni Lord, yung anong meron ka, anak. Tama ba? Hello? Ang concern ni Lord is kung anong meron ka. Kung anong meron ka, yan ang ibigay mo kay Lord. Kasi yan ang kayamanan na gustong makuha ni Lord sa'yo. 1 Timothy 6:17-19, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Amen. Verse 18, command them to do good and to be rich in good deeds. Sana maging mayaman tayo sa paggawa ng mabuti. And to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Sa ganitong bagay daw, mahahawakan natin ang tunay na buhay. Amen. 1 Timothy 6:6-10, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world. Lumabas ka, wala kang dala-dala. And we can take nothing out of it. At lalabas kang walang hawak-hawak. Tama ba? Though, di ba may mga iba ritual nila pag namatay, dami nilang nilalagay sa kabaong, pinapahawak. Tama? Pero still, in reality, hindi mo madadala yun. Kukunin lang sa kulturero yun. At least naging blessing ka sa kanila. Problema mo, ang dami tao naging blessing nung patay na sila. Tama ba? Minsan ka nila manlibre. Minsan ka nila magpakape. Salamay mo pa. Tama ba? Hello? But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destructions. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Tatay po tayong lahat. Mananalangin po tayo. Can I ask everyone to close your eyes? You know what? Hindi mo kailangan maging mayaman para magamit ni Lord. Pero hindi mo rin kailangan manatiling mahirap para maging katanggap-tanggap kay Lord. Whether mayaman o mahirap, so malaman mo, you are valuable in the eyes of God. And if you are desiring, if you are aiming for possessions, di masama. Pero clear mo yung intention, bakit gusto mo. Is your intention is to brag, para ipamuka sa tao na magaling ka, or para ipagsigawan na magaling ang Diyos? Bakit mo gustong yumaman? Para makita nilang magaling ang Diyos sa buhay ko. At si Lord ang ma-highlight. At makita nila na si Lord ang nagpapayaman. Si Lord ang nagdadala para maging matagumpay ang tao. Make right your intentions. This time, God wanted to kill greediness. To
tumigil ka ng magdamot kay Lord. Huwag mong ipagdamot ang buhay mo, huwag mong ipagdamot ang oras mo, huwag mong ipagdamot ang mga bagay na meron ka na hinihingi ng Diyos sa'yo. God wanted to bless you in order for you to be used by God as a blessing. Magpapalain ka ng Diyos, but be sure, pag pinagpala ka ng Diyos, hindi makukulong sa'yo ang pagpapala na binigay ng Diyos. Don't be like this rich man who became full. Nagpayaman lang para sa sarili niya, pero hindi nagpayaman para magamit ng Diyos. Hindi nagpayaman para mag-glorify ang Diyos. Hindi nagpayaman sa harapan ng Diyos. Be rich towards God. Ang goal mo, Lord, maging mayaman ako sa harapan mo, mayaman sa presensya mo, mayaman sa salita mo, mayaman sa pagsunod sa iyo, mayaman, Panginoon, sa paglilingkod, mayaman, Lord, sa calling at purpose. Thank you, God. Lord, I pray that you help us not just to run after the things of this world, but to run after your calling and purpose for our lives. Na kung yayaman lang kami sa mundong ito, pero hindi namin tatamahan, Lord, ang purpose and calling namin, wala. Tulungan mo kami, huwag masayang ang kayamanan na meron kami. I pray na bawat bagay, pag-aari na meron kami, maging kagamit-gamit ito sa iyong kaharian. Every peso that we have, every skill and talent that we have, every time that we have, lahat ng ito kayamanan na pinagkakatiwala mo sa amin. Help us, Lord, to shift our minds from being owner into stewards. And help us, Lord, to be a generous givers. Generous sa buhay namin, generous sa talent namin, generous sa treasure na meron kami, generous, Panginoon, sa lahat ng bagay na meron kami. Thank you, God. You bless everyone, oh Lord. Thank you, Jesus. Pag-aari mo kami. Patawarin mo kami, Lord, kung pinagdamot namin sa iyo ang mga bagay na meron kami that you wanted to use for your glory. Buhay namin, lakas namin, oras, talino, talento, yaman. But from this day on, Lord, we commit to you, every part of us are all for your glory. Use us! Tulungan mo kami, Panginoon, maging pagpapala sa iyo. Maging pagpapala sa kaharian mo at maging pagpapala sa mga tao gusto mong pagpalain through us. Oh God, salamat po. Thank you, God. And I do believe, Lord, the heavens is open para sa iyong mga anak. Pagpapalain mo ng masagana ang iyong mga anak upang sila, Lord, ay maging pagpapala, Panginoon, sa iyo, sa kaharian mo at sa maraming tao. Lord, I pray, baguhin mong intentions namin behind our longing for something. Na mula ngayon, gugustuhin namin sumagana, gugustuhin namin umangat, gugustuhin namin gumanda ang buhay para i-glorify ka at makita at maipagsigawan sa mundo na magaling ka, mabuti ka, malakas ka, at ikaw ang dahilan bakit kami sumasagana, yumayaman at napagpapala.
Hindi galing namin, kundi galing mo ang makita behind our success and victories and prosperity. Salamat po. Again, I declare open heaven sa bawat isa, Lord. Pagpalain mo sila. Pagpalain mo negosyo, pagpalain mo trabaho, pagpalain mo ang pamilya at kabuhayan ng bawat isa, O God, nang makita ng mundo na mabuti kang Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba namin. We love you, we praise you, Lord. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.